Pag-uusapan pa natin ang mga karanasan ng blind mountaineers kasama si Mobile Journal, RR Tubise. RR, kakaiba ito ha? Yes, Pops. Gaano ba katagal usually akyatin ang Mount Apo? No? Highest peak yan dito sa Pilipinas At yung experience si Angel, ganun din ba? Pops, yung normally yung mga gustong umakyat ng Mount Apo, 3 days and 2 nights, ganun katagal yung talagang inaano. Kasi may camping pa eh. So ngayon si Angel, talagang mas maikli. So mas nakakabilib kasi mabilis. Halos 2 to 3 days lang, pero hindi siya inabot talaga ng fully 3 days yung akyat niya. Tapos yung ginawa niya kasi, Pops, is yung circumferential trail. So ibig sabihin, iba yung trail niya paakyat, iba yung long way pa. Yung long way pa, iba rin yung trail niya pababa. So yun yung Santa Cruz Trail. Ang magulang ni Angel ay mahilig din sa mountaineering, pag-akyat ng bundok Ito bang pangarap ni Angel pansarili niya? O in-encourage siya ng kanyang magulang? Pop, siguro nabanggit sa atin ni Sir Roden na naturally curious talaga kasi itong si Angel. So, bata pa lang siya, nagtatanong na siya, ano po ba yung itsura ng bundok? Ano ba yung bundok? Naku, inilarawan pa sa kanya. So, ngayon, para maintindihan niya, dinala siya ng mga magulang niya dun sa first na bundok niya is yung sa Cavite, yung Pico del Oro. So, ito yung bundok, ito yung pakiramdam dito sa taas, ito yung mga puno, ito yung mga bato, yun. Si Angel, nakita natin habang umaakyat ng merong nag-guide sa kanya sa harap at sa likod, merong umaalala. Yung mga teenagers, ilan naman na naging guide nila sa pag-akyat sa Mount Pulag? Yun, sa Mount Pulag naman, Pops, yung 6 na visually impaired na bata, dahil relatively easier than Apo. Isa lang per VI. So isang guide, isang VI yung magkasabay na aakyat. As visually impaired, ano yung mga gears na napaka-essential para sa kanila pag umaakyat ng ganitong bundok? Pinaka-importante sa kanila, Pops, kasi hindi sila gumagamit ng normal cane. No? So, ang ginagamit talaga nila is trekking pole. Pero, kung wala yung trekking pole, syempre, kailangan din nila yung hiking shoes para matibay yung kapit. Pero, ang pinakakailangan nitong ating mga VI na umaakyat ang bundok is talagang guide. Yun, dun talaga. Doon sila nakabase kung anong direksyon ng kanang tatahakin. Tapos yung direction pa nila, ano tayo, 12 o'clock, 1 o'clock, ganon. So, para alam nung VI kung saan yung direction, saan siya kakapit, saan siya aakyat, kailan yung ascend. Nakakabilib talaga ito. Maraming salamat, Mobile Journal RR Tubise.